Hello, magandang umaga. Ay minabuti kong ila-live ito sa ngayon dahil, importante para ma-counter ang malaking kasinungalingan ni Montolpo na sinasakyan naman ng mga BBM vloggers na si Kainso Recto, si Vlad Caster Hermandin, si Mama, Alicia at lahat-lahat na 'no, pati si GDB Gomez sinakyan niya rin ito. Ang dami nila sumakay ng vlog na ano na 'to. Pati yan si Attorney Jesus Palsis. Palsus inuuros talaga kayo. Palsis inunibus ko talaga, Attorney Palsis. Huwag mo naman pababain ang reputasyon ng mga abogado. Kasi ang pagsisinungaling mo, pwede kang madisbar dyan. Dinadamay mo lahat ng abogado. Diba, Attorney Palsis? O, yung iba pa, nagbubunyi ito yung mga makakalo, si Trililing, si Trillanes, pati na si Dilima. Big dilemma talaga. So ito ngayon ang pinakamatindi. Di ba natandaan ninyo, may kwento sila na may bagong testigo na lumabas. At ang bagong testigo na lumabas ay si Ramil Lagunoy Madriaga na nakakulong sa ngayon sa BGMP. Nagkwento pa dyan si Attorney, isa pa tong abogado na to na dapat i-disbar ito. Sino to? Si Attorney Palad. Attorney Palad, you are courting disaster here. You're making stories. Klarong-klaro na mga kwento mo tapos inamin mo naman wala kang ebidensya nung nagkwento ka na pumunta si Sara sa jail ni Ramil Lagunoy Madriaga na client mo. Si Ramil Lagunoy Madriaga na client mo ay client mo. Alam mo yan bilang abogado ka. Alam mo po yan na hindi pwedeng makapasok ang sino mang tao na hindi abogado nung akusado. Ang akusado ay nakakulong, tatanungin yan ng BGMP, o papasok ba, payagan mo ba si Sara Duterte papasok? Of course, hindi yan papasok yan. Pero kung sinabi mo, pero sa kwento ni paiwas na kwento ni Atty. Palad, pumunta daw si Sara kasama niya ibang abogado. Hindi sinabi niya na nagtatago si Ramil Madriaga at hindi nagpakita kay Sara. Ibig sabihin, hindi pumunta si Sara para kay Ramil Madriaga. Anong klase? At saka wala kang ebidensya, inamin mo naman, attorney. Client mo si lagi mong pinasasama, lalong pinasasama yung sitwasyon ng client mo. Sige, dagdag sinungaling naman kasi ang sinasabi naman ito. Naggumawa pa ng affidavit, ikaw mismo na abogado, kilala mo siya, at kung kasinungalingan ang labas sa affidavit ni Madriaga, kasama ka, damay ka. Damay ka talaga dito, attorney Palad. Palad ba yun? Nakalimutan ko, Attorney Palad ba yun? Hanapin nga natin kung Palad nga. Pasimpalad ka sa iyong ginagawa. Okay. Titingnan natin. Para si Palad ngayon. Nakikita ko ang lawyer kanina dito eh. So anyway, ang masasabi ko lang ay talagang delikado rin dito si Atty. Palad. Ang abogado ni Ramil Madriaga. So ngayon, bakit delikado? Ganito po yun. Nagpalabas po sila ng affidavit. Ang affidavit na pinirmahan, sinumpang salaysay ni Ramil Madriaga. Ito. Pero sa sinasabi sa kanyang affidavit na 2022 ay December, around, naging bagman siya ni Sara Kuno ng 2022 hanggang sa, at nagiging aid at saka naging bagman. Siguro, ang sinasabi na dito na pwede mangyari yan kasi parang kasama niya o kaklase niya o schoolmate niya sa
San Sebastian College of Law si Sara Duterte kasi diyan gumraduate si Sara sa San Sebastian College of Law. At sinabi niya rin na lahat ng mga yung intelligence officers ni BP Sara na si Colonel Nolasco at saka si Colonel Raymond Dante Lachica o Dennis Nolasco ay siya daw nag-recommend para kay BP Sara. So that was 2022. So ngayon, pinagpakita pa siya just to prove his point na siya kay Sara ay malapit. Nagpakita pa si Montulfo. Si Montulfo rin sinungaling dito. Si Montulfo nagkwento. Just to prove the point of Montulfo na talagang malapit ito si Madriaga kay Sara, ipinakita ni Montulfo ang litrato ni Ramil Madriaga nakatabi si Sara noong June 19, 2022 na nagsumpa si Sara bilang Vice President doon sa City Hall ng Davao City. June 19, 2022. Ito ang litrato. I-share natin ang litrato na pinakita ni Montulfo. So, yan, nakita nyo diba? Pakita natin ang litrato ng cover page ni Montulfo. Yan, Montulfo. Yan, sinabi ni Montulfo. So, tapos, sinabi niya rito sa litrato niya, ito yung Facebook page. Itong Facebook page ni Ramil Madriaga. Sabi ni Montulfo. Sinabi niya sa Facebook page ni Ramil Madriaga para mapatunay niya na si Ramil Madriaga ay very close kay Sara Duterte. So, yan ang puntos niyan. So, ngayon, palakihin natin para makita ninyo. Ayan. So, klaro, si Inday Sara yun, di ba? Tsaka si Ramil Madriaga kuno yan, yung lalaki. Tapos, nakasulat dito sa comment ni Ramon Tulfo sa kanyang post. Basahin ko, nakatagalog naman. Ang Facebook page na ito ang nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa BGMP jail sa Cambagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na sinampa sa kanya. Ngayon, alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Pero paano yan? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Sabi ng aking Tweety Bird, tinulungan ni Roque ang mga big-time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Inukupahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Umalma ang mga farmers na nagmamayari ng malawak na lupain sa tulong ni Madriaga. Binalikan ng mga Pogo operators at Madriaga ayon sa aking Tweety Bird at sinampan siya ng kasong kidnapping sa tulong ni Roque na magsilbing abogado ng mga Pogo. Masama ang loob ni Madriaga at ayon nagsalita na. Kung ang pinagsabihan ni Digong ang bakla niyang tagapagsalita na huwag na makialam, di sana nabunyag. So, yan ang kwento ni Ramon Tulfo. It turned out, ito ay picture ng pag-take oath ni Sara Duterte pagka-vice presidente noong June 19, 2022. Tanong, paano mangyari ito? Gayong hinuli ng pulis bisa-bisa ng warrant of arrest na pinalabas noong 2022 laban kay Madriaga. So, ang tanong dito, paano mangyari? Unang tanong yan. Pangalawang tanong, paano mangyari na magiging aide siya at bagman ni Sara Duterte kung siya ay wanted? Okay, ito po ang kwento na totoo.
Ito yung balita ng ABS-CBN. Ipakita ko po. So, ito yung balita ng ABS-CBN. May petsa na July 13, 2023. O si BBM ang presidente niya na. Sabi niya, alleged leader, members of Kidnap for Ransom Group arrested. Ang sinulat ito ni Bianca Dava ng ABS-CBN. So, Manila, the Philippine National Police Anti-Kidnapping Group on Thursday said it has arrested the leader of and members of a notorious Kidnap for Ransom Group. AKG Deputy Director for Administration Police Colonel Moises Villasiran said police armed with a warrant of arrest for kidnapping for ransom nabbed Rael Madriaga and Jaime Patano in front of a shopping center in Cainta, Rizal on Wednesday afternoon. In a follow-up operation, 3 more alleged members of the group, Ervin Bernados, Ronald Olivio, and Richard Babagay, were arrested. According to Villasiran, the PNP AKG launched the operation after receiving information that the suspects were planning to regroup. In 1997, the group of Madriaga, particularly Ramil and Rosendo, yung kapatid niya si Rosendo, who gave the extrajudicial confession, has been charged in Pasig City before. They were convicted in court, but they were acquitted by the Supreme Court. Villasiran told reporters on Thursday. Naging top 5 ang leader nila, si Ramil Madriaga, sa list namin. Madriaga's group was also allegedly involved in the kidnapping of cousins March and William Lu in Tondo last year. So, this incident emanates from the incident that happened last June 3. June 3, 2022, niya kidnap. Anak may pinsan. Tapos June 4, nag-report ang nanay nung nakinidnap na victim at ininformahan ang pulis, ang anti-kidnapping group. Tapos sabi ni Villasiran, we were able to track down the group. Nalaman na kung saan papunta. Mayroon silang time frame. Pag hindi nakabayad sa specific period ng family ng victim, sasaktan at papatayin nila. Yun ang method nila, traditional, so it's very dangerous. So intelligence information from the PNP AKG showed that Madriaga's group was allegedly involved in providing VIP security to some businessmen and politicians in Metro Manila and Calabarzon. The suspects also used to feed security escorts or security guards to personalities who would later become potential victims. So, ibig sabihin, ang modus nila, i-escort sila sa mga clientele ng mga mayaman, tapos yan ang mga mayaman na in-escort nila ay kikidnapin din nila for ransom. So, they frequent mga firing range. Mga mahaba silang baril. And based on our informers, nagpi-feed sila ng VIP security sa mga personalities at security guards nang i-verify namin sa civil security group. Wala naman silang civil security agency na makapangalan sa kanila for him to be able to field security guards. Yan ang modus para ma-identify nila ang target na bibiktimahin o nakidnapin. Kulurum sila. So, nagpanggap sila na kulurum ng mga security agency. So, the PNP advised the public, especially those planning to hire security guards and other private security personnel, to only transact with licensed agencies. Villasiran also urged individuals to double-check potential security personnel with the Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, or SOSIA, or Police Security Protection Group. If you hire private security first, so yan ang nasabi dito is, ang warrant of arrest may numero na 2022 ang numero 1. So, ang ibig sabihin, pag may numero na 2022, pinalabas ng Manila RTC sa year 2022. So, year 2022, hinahanting na siya ng pulis. Paano mangyari magiging bagman siya? So, napakalaking kasinungalingan ni Montulfo na binuo nila ni Trillanes yan at sa ni De Lima. Kasi nakasabi din dito na si Trillanes sa De Lima ay tumulong dito para mabuo yung kwento, yung affidavit. At ang affidavit na yan, ginawa din ng abogado ni Ramil Lagunoy Madriaga. Magiging delikado ko talaga kayo. Diyos maray na aga sa inyo kabos. Kay Alasal di ko script. Halataan na paninira talaga, BP Sara. Fueled by desperate, blinded, dilawan, and pulawan. Ayan. Ito na, klaro na. Kasi
itong ginagawa na pangdepensa sa akusasyon ng pagnanakaw laban kay BBM para masalag nila ang ginagawa nila, gumawa sila ng kwento para laban kay Sara. Ito ang pinakahuling kwento gawa nila. So, wanted ng PNP Anti-Kidnapping Group sa bisa ng warrant of arrest ng Manila RTC. Wanted sila si Ramil at saka grupo niya. Ang numero ng case number ay nagsimula sa 22. Ibig sabihin, year 2022 pinalabas ang warrant of arrest. So how come? Imposible mangyari po yan, Muntol po, ang sinasabi mo na ang isang wanted ay naglingkod na bagman ni Sara Duterte at siya naman ang namigay ng pera na kinuha ko ni Sara Duterte sa Pugo at ng bandang huli daw sa confidential fund. Paano mangyari kung naging presidente si Sara, Vice President, noong June 30, 2022? At nanumpa siya noong June 19, 2022. At may tanong ako na napakalaki. Paano mangyari, itong tanong na napakalaki, paano mangyari kung tingnan natin ang lohika? Paano mangyari na bumisita si Ramil Madriaga sa Davao City noong June 19, 2022 para dumalo sa pagsusumpa ni Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo? Yan po. Tingnan nyo. Si Ramil Madriaga yan. At si Sara Duterte yan. Ang litratong ito ay kuha noong June 19, 2022. Tapos, June 3, kumidnap muna siya ng dalawang Chinese na magkapatid. At ang Chinese na kinidnap ni Madriaga ay walang iba kundi siya mismo ang gumugwardya. Si boss niya, si William Lu. Sino ba yung iba? Si William Lu at saka tingnan ko yung pangalan nito. Nakalimutan ko lang. Si Mark at saka si William Lu sa Tondo, Manila. Kinidnap pa niya. So, June 3, nagindap siya. June 4, kinausap niya mga pamilya na nanghingi siya ng pera kung hindi papatayin niya. Tapos, tumakbo yung araw na yan. Siguro mga July. Ibig sabihin po, umalis muna siya sa lungga ng mga kidnapper at pumunta muna sa oath-taking ni Sara Duterte sa Davao City. At dumalo. Grabe naman. Matindi naman yung kwentong ito. Pero, 2022 rin, lumabas ang warrant of arrest niya. Na pina-aristo siya dahil po sa pagkidnap kay Mark at saka Wilson Lu. Doon sa Tondo, Manila, naganap ang kidnapping. At kinidnap niya, walang iba, kundi ang dalawang tao na kumuha sa kanya bilang security escort. Kumuha din siya, nagbigay din siya ng ibang VIP security escorts. Nakapakalintik ng mga taong ito. Tapos ngayon, gusto naman pumera, bibigyan siya ni Sara ng pera, ang tingin ko lang dyan. Hindi ko naman sinabi na totoo yan. Pero wala akong ibang nakitang motibo. At nag-execute siya ng affidavit at ginawa niya yan sa pamamagitan ng kanyang abogado sa kanyang kaso sa kasalukuyan na magpipresenta pa naman ng huling ebidensya ang piskal laban sa kanya ngayong December. Gumawa yung abogado niya, sinabi niya dito sa interview sa kanya. Gumawa siya ng affidavit. At bakit ngayon lang kinwento? Noong araw pa pala nangyari, ba't ngayon lang na nagkainitan na? Ba't ngayon lang kinwento na kung saan sadsad na sadsad ang popularidad ni Duterte? Ni Bongbong Marcos. Bakit ngayon ka lang lumabas? At sinasabi mo
na pumupunta doon si Sara doon pero hindi ka nagpapakita. Kung hindi ka nagpakita, ang ibig sabihin, ano ang gusto ni Sara? Ba't bumalik doon at nagpakain? Naghanap ng mga, ang ginawa pala doon, sabi ni Montulfo. At sabi ng iba, pumunta si Sara doon ilang beses, hindi madaling araw sa kulungan, sa BGMP, para mag-alok, i-process ang mga anak ng mga ibang nakakulong para gawing scholars. At kung totoo man yan, hindi natin alam kung totoo hindi. Kasi hanggang ngayon, yung abogado ni Ramil Madriaga ay hindi rin makapagsabi, wala rin daw siyang ebidensya kung pumunta si Sara doon o hindi. Pero si Sinungaling Tolpo ay nagsasabi na pumunta raw doon. Alam mo, sa batas sa bilanggo, sa mga bilangguan po, ito mas malaman nyo, anong babatas dyan? Ang batas sa pagbibisita sa bilanggo, kung araw na maayos, yan ang araw na oras na pagbibisita, bitak ng oras. Para sa mga bisita, pamilya, kaibigan, na ang pakay ay bibisita lang. Pero, kung ang pupunta ay abogado mismo ng akusado, kahit anong oras, kahit madaling araw, pwede. Wala, hindi pwedeng umayaw ang BGMP. Pero, kung si Sara pupunta, hindi naman siya abogado ni Ramil Madriaga. Papayagan ba siya ng BGMP? Tapos, nang ni-research ko, pumupunta lagi roon si Trillanes at saka si De Lima. Kinakausap si Madriaga bago lumabas itong apidibit na yan. So, ano ngayon ang mangyari dito? Oh, yan, ang mga sinungaling, kagaya ni Yusir. Montulfo, dakila, pinakamalaking sinungaling sa Pilipinas, si Montulfo. Kasama niya lang si Trillanes, si De Lima. Kayo pa ng mga vlogger, alam mo, halata na kayo mga vlogger ni Marcos eh. Bakit halata? Kung ano ang topic ng isa, sabay-sabay kayo, pare-pareho kayong topic. Ang dami-daming topic na pwede i-vlog. Bakit? Isang topic nyo, si Madriaga. Oh, pa-style-style pa kayo. Oh. Grabe, kung mag-topic kayo, ano ka, salata talaga na binayaran kayo ni Risa Araneta Marcos tsaka ni Bongbong Marcos. So ngayon, at least pinakita kong katotohanan. Imposible mangyari na magiging bagman ang isang wanted. May warrant umalis ka, magbabagman ka sa tao. Mag-i-aid ka, mag-escort ka. Napaka-imposibleng mangyari po. Ganun lamang po ang pinaka-totoo dyan. Si Judge Style, kapwa emisyuan. Judge Style TV. Kumusta? So, yan po ang klarong-klaro. So, ano pa bang iba? Higing dyan lang muna para sigurado tayo. Kasi inaresto nito hanggang ngayon nakakulong. O, di, ano masabi mo dito, Ramon Tulfo? Ano masabi nito, Vlogcaster, Armandin? Ano masabi nyo? Tapos ito, nanggaling po ito sa, ang litratong ito, mismo sa page ni Ramil Madriaga na ang pangalan ay Ramad Riaga das CST. Ano ibig sabihin CST? Pero, tinake down na. Hindi mo na makita kahit i-search mo sa Facebook. Hindi mo na makikita. Ito, kinuha ko lang ito kay Montulfo na page. Grabe. Halatang-halata kayo. Gumawa naman kayo ng maayos na drama para mapagkapaniwala naman. O ito, tingnan natin. Ano bang analyze natin ngayon yung affidavit. Affidavit ko ni Madriaga. Okay. Ito ipakita ko isa-isa.
Yun nga, baka mayroong kidnapper na bagbandi. Ay, grabe talaga to si Montolpo. Ito. Oy, ka-insurrect to. Oh, tingnan mo, Pidebit to. Tingnan nyo naman ang katotohanan. Hindi, vlog ng vlog lang kayo. Huwag kayo bang marites dyan. Oh. Yan. Tingnan natin sa umpisa ha. Ito yung affidavit ni Ramel Lagunoy Madriaga. Kita nyo na, Ramel Lagunoy Madriaga. Palaking ko pa. Ayan ang pinakamalaki na. Ramil Madriaga, educational background, I took up College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College of Law. I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Bubo ka pala, hindi ka nakapasa sa bar exam. Tapos government service. Nagtrabaho din sa mula noong 1993 hanggang 2021 bilang ganito, letter A, Economic Intelligence Investigation Bureau sa Bureau of Customs. Mula noong 1993 hanggang 1995. Tapos, nagtrabaho siya sa National Security Council tsaka Intelligence Service of the AFP noong 2001 hanggang 2015. Tapos, doon pa rin siya sa National Security Council at saka in National Bureau of Investigation tsaka Revenue and Integrity Protection Service noong 2018 hanggang 2020. 2020 yan ha. Tapos, National Security Council, tapos Presidential Security Group at General Headquarters ng 2018 hanggang 2021. Paano mangyari ito? Nag-overlap. 2018 to 2020, NAC and BI Revenue, sa RIPS ka, sa Bureau of BIR, Bureau of Internal Revenue. Tapos in the same year, na 21 lang nagdugtong, doon ka pa rin tumabaho sa PSG. Ang dami mo naman trabaho sa isang basis, one at a time lang dapat trabaho. Ang sa iyo, marami oh. Tapos number 4, at the start of 2016 election campaign, then Congressman Roy Logolis introduced me to the Duterte family to provide political and security advice to then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sino ka ba para mag-advise? Bagsak ka nga sa bar exam eh. Paano ka ba mag-advise? Ang mga nag-advise yung magaling na pumapasa sa bar exam. Tapos I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. Oh. Tapos number 6, when Duterte was elected as president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council as part of the civilian composite member separate from the NSC Secretariat. Yun ang sinabi niya. Paano ba paniwalaan ito? Tapos ito, during that time, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan double barrel. Aba, ikaw naman pumapatay ka pa na. Kung patayan nangyari, dapat isama ka rin sa ICC. Number 8, sometimes in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for Presidential Security Group in Malacanang. Paano mangyari ito? Kasi sinasabi mo, in NSC ka, National Security Council, dami mo pwesto sa isang taon. To teach tactical driving and strategic transport courses. Magaling ka magmaneho. 3, work with Mayor and Vice President Sara Duterte. Number 9, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her Plan 2022 presidential candidacy. Diba? Hindi, ayaw nga ni Sara tumakbong presidente, tapos sinabi mo, in-instruct ka nga tumakbong presidente. Diba? Sinabi ni Sara, ayaw na tumakbong presidente. Kaya nga nauwi siya sa vice president ng si Bongbong Marcos. Kasinungaling talaga, kitang-kita na. So number 11, 2020 daw, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte Isme. Wala pa nga yun. Ay, nako. 2022 election, nagtumakbo siya, Vice President.
Ano ka ba? 2019, 2022. Oh, tsaka na eh. 2019. Parang kailan bang election? 2019. Ang alam ko, 2022 siya tumakbo. Oh, 2022, wala pa. Hindi, ayaw pa niya tumakbo. Kaya nga, Vice President tinakbo. So, mali na naman itong facts mo. So, number 12, we were able to register ISIP Pilipinas at the SEC with me as the national convener. O, gubo, asa naman probiba mo na binigyan ka ng pera pag-organize? Organizer ka ba? O, asa ng ano mo? Asa ng grupo mo? Kunwari ka pa sa grupo-grupo mo. When Mayor Basara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the BPSGP. Hindi. Bakit ka magtask? Automatic na yan sa bansa natin, sa military. But ikaw, hindi ka naman military, hindi mo na kailangan i-form yan. Ang military mismo, AFP nagpo-provide yan. Kasi nungalingan ito. Tapos in-introduce niya daw, in-introduce na personally, nirekomenda si Colonel Dennis Nolasco kay Sara at saka si Colonel Raymond Dantira Chica, nirekomenda din kay Sara daw. Tapos from July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel, paano ka makatrabaho? Wanted ka sa panahon na ito. Ibig mo sabihin, hinaharangan ni Sara ang warrant of arrest laban sa iyo at para hindi ka maaresto? So, sinabi mo, our work involved tactical transport services, securing BP Sara and other VIPs conveying highly confidential information and transporting large amounts of money to several persons as instructed. Hindi ka nang makapagkatiwalaan kasi kidnapper ka at nangigidnap ka dahil kailangan mo ng pera, tapos pagkatitiwalaan ka, magiging bagman, magdadala, maghatid ng pera. Hindi po pwede mangyari sinasabi mo. So sabi niya, number 16, some of the work and information that I have personal knowledge at the following. So ito po yon ang inaanunsyo ni Trillanes noon pa, mga ilang linggo nakalipas, mga siguro last week or the other week, na mayroon doon sila ebidensya na mag-connect kay Sara doon sa Pogo. Ito na yun. Grabe kayo, mga sinungaling talaga si Trillanes. So number 17, around December 2022 daw, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel Lachica and 2 defense vehicles arrived. Bakit? To arrive at 3 p.m. Bakit ikaw papagkatiwalaan? Ang dami naman pwede papagkatiwalaan. Bakit si Colonel na lang ang magdadala? Para sa dadalhin ng full duffel bags of money. Colonel Lachica handed to me portions of that money amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag to be delivered to various people. Number 1, one duffel bag of money was for Mayor in Laguna. I personally delivered to a man in Cabuyao. Hindi mo nga alam kung sino, hindi mo nga binagit kung sino mayor sa Laguna near the industrial park area. 18.2, another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw Office of the Vice President spokesperson Reynold Monsaya, former classmate of VP Sara. He signaled for me to, ganun lang ba, isisignalin ako si Monsaya? Alam ko na pera yun, sisignalin na kita. Siyempre, pag may pera din, kukunin, pupuntahan ko. Number 18.3, another duffel bag of money was left in the car, which I drove to the ombudsman parking. Hayaan ka ba? Papasok ka ba sa ombudsman? Hindi ka ba sisitahin ng ombudsman? So when I arrived, the guard signaled for me to park in specific reserved spot. Aba! Parang grabe mga kwento mo. Tapos B, delivery to Santiago family, 80 million pesos cash inside. On another occasion, sabi ni Raymond, ni Ramil Lagunoy Madriaga na sinungaling, I was handed a white Vios by Colonel Nolasco, which contained money amounting to roughly 80 million pesos. Colonel Nolasco instructed me to drive into the parking lot of SM Mega Mall. I followed this instruction. Wala nakalagay petsa kung kailan ito nangyari. Lock the car, place the case on top of the left front wheel, and then moved away and waited until someone retrieved the case and drove off. So one day, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala
name Ria. Ibig sabihin, nakita mo lang na kung totoo man, nakita mo lang asawa ni Ombudsman kilala na nagmaneho, hindi mo naman nakita na siyang kumuha ng pera ng kotse, ay conclude ko na kagad na siyang kumuha. Aba, matindi ka. Ito pa, balik. Ito. Palaki natin to. O, 8 milyon ha. Sunod. Ano ba ito? Ayun. Tapos 1 billion pesos. Ha? Nilagay daw 1 billion pesos sa Super Grandia. Magkasya ba ang 1 billion sa Super Grandia? Ilang malita ba? 35. 46 na 35 na malita. Magkasya ba? Malaki. Around the first quarter of February 2020, I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up Super Grandia at Jollibee Kamuning, Quezon City, and deliver it to a car wash along the Anghari, Muntinlupa City from the meeting point. I was told to proceed to Katarungan Village, nearby, where I handed the keys to two men who were inside the black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those two men whose names I can no longer. Ay, madali lang gumawa ng kwentong ganito. Mahirap. Imposible na hindi mo maaalaman. May retrato ka man lamang dito kung totoo yan. At paano mo nalaman 1 billion? Nabuksan mo ba isa-isa? Binilang mo ba mga pera? Grabe to si Ramil Madrigal na paknuknukan ng kasinungalingan to. Tapos the cash inside Honda Civic delivered to the Santiago family at Jordan Plains, Novaliches. Sometime in January 2022, Pepe Sara instructed me through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City, specifically to the house of Santiago family, which had a green gate and was located inside a gated village. Number 24, days later, VP Sara again instructed me to pick up another white Honda containing cash and deliver it to the same house at the Santiago family at Jordan Place. Grabe mga kwento mo, pagsiksi, generalized, walang detalye. Kulang sa detalye ito, Mr. Madriaga. Magnetic lifters. Aba, ito naman, magnetic lifters din siya kwento ha. During my meeting with attorney Manasas ang pangalan, hindi Manasis, Manscarpio, husband of VP Sara, at Burgos Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. Aba, pick up ang bigat na magnetic lifters Sobrang bigat niya, ilang tonelada yan. Napipick up mo lang. So number 26, the original plan, however, was aborted because one of the president's men working as an intelligence officer tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride o shabu daw. Number 27, I met with attorney Manscarpio again at the same place in Burgos Circle and informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the casual process of taking it out and facilitate its release in court. Paano naman? Hindi mo dinetalye kung paano mo na paano mo na i-release. Okay, ito. After several days, I learned. Puta naman to, ang babaw naman to ng affidavit mo. Attorney Palad, anong klaseng affidavit ito? Puro walang detalye, puro general statements. November 15. Ito lang ba yung affidavit ng totoong tao? Totoong nagsasabi ng katotohanan? Ay, Attorney Palad, you must be disbarred for doing this. Ay, wala nga sinasite kung anong basis niya eh. Walang binabanggit kung anong to support his contentions. So, ganoon, ang problema nito, paano mo ito mapapatunayan? So, this is another Bicoy in the making. Si Trillanes kasi gumawa kay Bicoy Tapos, pumalpak si Bicoy na sentensya ng perjury.
Tapos ngayon, another Bicoy. Talagang master in deceit. And talaga, no? Lord of disaster ito si Trillanes. Okay, sorry. Si Leonie Bertz, how to Attorney Tolfo. Diyos maray na aga sa inyo gabos. Mindfuls to si Cook. Sa impeachment trial mo na lang ikwento niyan. Yan, paano ikwento na hindi na magagamit sa impeachment trial at hindi matutuloy ang impeachment? Mind you, sinabi ko ng paliwanag. Kahit ano-ano gagawin nila para sirain na Sara, maghintay kapag President Sara mapupuno ang kulungan ng mga kurap. Donato Cambre, bawal fake news dito. BBS Las Vegas, siyempre kahit anong panira kay Sara ay gagawin niya kasi nasa kulungan si Madriaga. Daldal ka ng daldal, kausing. Yan ang kontrapartido. Mga troll ni BBM at saka ni Romualdez. Tapos via Jet Style TV, kapwa ko Emisyuan, magandang umaga. Beatrice Venezuela, good day, Attorney Kausing. Yasmin, may kidnapper po bang bagman? Attorney, ito, ibang klase. Di po ba may screening po, lalo VIP escort yan? Dok, visit na gobyerno nila ng ginawang tama, puro Duterte legacy. Lahat kasi ikukunik kay Duterte. Lahat ng pagnanakaw na ikukunik kay Duterte, pati itong si Edwin Lacerda. Attorney Edwin Lacerda, what kind of lawyer are you? You are propagating lies. Mga fake news na binabanggit mo, kinukunik mo kay Duterte. Anong klaseng abogado ka? Where have you graduated from? Grabe ka. Ano ka? Halata po, Attorney Lacerda, na binigyan ka ng pera ni Lisa Araneta Marcos. Robs, BCC, bayad yan ni BBM. Walang kwenta yung Simon, kahit kapatid niya ni Bitag, di naniwala sa kanya. Kaya nga, binubugbog ni Rimart Santiago. Rimart, galit ka kay Claudine. Ibuhos mo ng galit mo kay Claudine dito kay Montolpo. Yasmin, kung ako ang kidnapper magman, itangay ko lahat ng bag na piyapahawak sa akin, di ba? Kidnapper ako, bakit ko hindi itakbo yung mga duffel bags na yan na may puno ng pera? Yasmin, multitasking ng kidnapper, pero 2018, ang daming trabaho. Jake Martinez, tanga, okay? K3RO, paano siya magiging PSG katuto? Hindi fit to work yan. O nga na, pinipsi pa na ito. Bakit paano nang hinuli ng anti-kidnapping group, natumba, na piniptik. Noong July 13, 2023. Tapos, Amek TV45 UK, Mayong Agalangda, Dr. to. Tapos, Giosel Rose, isang addict din yung witness nila, nag-hallucinate. BCBs, clever idea ni Trililing, Bicoy 2.0 na. Rizal Sangria, Duterte the best president forever and ever. Tapos, Marvin Menes Lozendo, bayad yan, attorney nila Marcos at Romualdez, yung taong yan kitang-kita. Tapos, Makatang Tambay, desperado na mga kilos anti-Duterte sa last survey na pabor naman kay BP Sara. Diyan sila maalarma, halos di na iniisip kung kapani-paniwala ang pinaggagawa nila. K3RO, ang kinukuha sa PSG, best military at police. Paano siya magiging PSG? May record siya na epilepsy. At sakitin, tapos may criminal record, palpak ang script. Solidad Doronyo, kaya pala di ako pasa sa bariksam ng law kasi script pa lang mahina ng utak, anjutak. Hindi nga makapasa sa bariksam yan. Sa script pa lang mahina ng diskarte. At matatanggap na empleyado ni BP, imposible. Yasmin, Dok, baka ito pinaniwalaan ni Bunjing kisa kay Saldi ko. Sabi niya kasi AI daw ang video ni Saldi. Cat's Passion, magpakita nga yan ng mga text messages, call specs, at mga, sige, titingnan natin kung magpakita nga ba. Si BCBs,
Tapos ang kwento niya, ang cellphone na daw nandun sa korte. Kaya ihilingin niya sa korte na ipakita, kunin ang cellphone at para ipakita mga ebidensya. Tapos kung kukunin, sabi, ay, binura na ng korte. Ganun ang drama niya. So, busy, walang witnesses sa affidavit. Ibig sabihin kay BP, ang burden of proof sa accusation ng mga demonyo. Okay. Toto, mas gusto province of China at Pastor Kiskis Bata. Yasmin, Doc, ano masabi niyo po sa statement niya as lawyer? Kabubo naman na lawyer din. Pasensya na, ha? Pasensya na talagang I will call you a, a lawyer who is a cheater. Ha? A liar lawyer. Kasi gumawa ka ng kwento, alam mo naman hindi totoo, bakit ngayon mo lang ginawa? Kung matagal na ka, 2022, naging abogado ka na ni Madriaga, 2023, hinuli si Madriaga, ikaw din depensa sa kanya. Huwag ka naman magpadala-dala sa mga kwento ng client. Alam mo naman ang kliyente, sabi pa ng kasama ko na abogado na si Attorney Cirilo Sabari, wala pong akusado na umaamin. So kung hindi umaamin sa iyong akusado yung kliyente mo, bakit mo paniwalaan ng kwento? Kaya ang depensa mo na lang dyan, Attorney Palad, ay hayaan mo na lang ang fiscal magpatunay. Kung wala silang ebidensya, strike while the iron is hot. Objection, Your Honor! The evidence is not admissible. Oren Lipo, News 5, ano na ba fake news yung balita nyo noong July 14, 23 na yung kidnapper na si Ramil Brega ay close in security na kinidnap niya ng Filipino-Chinese to sa Tondo, June 3, or yung balita nyo ngayon na on the same Madriaga, ay trabador ni Inday. So, napakalabo kasi kwento ninyo eh. Tapos ito, baka kasi tinatamad kayong i-pull out ang video file ninyo, YouTube.com. Sa balita ninyo, one year since the kidnapping, nagtatago yung Madriaga. Yung sabi nyo na close kay Inday. Sino ba nagsabi na close kay Inday? Hindi ako nagsabi na close kay Inday. Kiniklaim ni Tolpo na close kay Inday. Yan po ang kwento. Kaya kinukontra ko dito si Tolpo. Okay? Naintindihan mo na po? So this time, thank you for your help to me. Tapos dyan sa may mananiwala, bakit riling? Tanga naman si Hoy gising. Tapos dyan sa TV, young attorney without law. Hindi attorney at law, without law pala. Dyan sa yan ang lawyer without law. Aileen Baguio, good morning po. Yan ha. Basta sinasabi ko na, pinapakita ko lang sa inyong ebidensya na imposible magiging bagman ni Sara ang isang tao na wanted sa batas. May warrant of arrest na pinalabas ng RTC Manila noong 2022 pa at magiging bagman pa, maghatid pa ng pera. Ano kasi ito? Oy, gandahan mo naman yung script mo, Trililing. At saka si Montolpo, gandahan yung script nyo. Isusumbong kita kayo kay Betag Tolpo. Maraming salamat po. Pakishare na lang para tumaas ang ating algorithm. At pakilike